Hello mga ka-viral. Kumusta? Welcome dito sa ating Viral React TV. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutang paki-like, share, subscribe. Pa-click na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na ating i-upload. At yun nga mga ka-viral, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pag-remit ng PhilHealth di umano sa national government ng 60 billion sa kabila ng mayroon itong napakalaking deficit. So yung mga ka-viral, panoorin natin ang mga pahayag ng kinauukulan. Ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat ng Not paid po. all were paid, Yes, and ma'am. yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo. Yun mga ka-viral, yung utang o yung bayarin ng PhilHealth umaabot ng trilyon. At may deficit sila na more than 800 billion. So parang nanganganib ang PhilHealth ito, baka mabangkarote yan. Ito pananaw ko lang mga ka-viral, baka mabangkarote. Kung naalala nyo mga ka-viral, dun sa may isang senador na nagsabi na kaya nga nila siniro ang budget kasi gustong disiplinahin ng PhilHealth bigyan ng leksyon. Dahil ang dami-dami daw ng pera ng PhilHealth. Nakaimbak lang dyan kung ano man dyan. Hindi daw nagagastos. Ang tanong ngayon, wala pa pala silang ganong kalaking pera, negative pa, dahil sa dami nilang bayarin. Kung mapapansin nyo, trilyon yung babayaran. Tapos, ang deficit nila ay napakalaki. So, ano ba talagang totoo dyan? Marami bang pera ang PhilHealth kaya siniro budget? Malaki ba ang pera ng PhilHealth kaya nag-remit ng 60 billion sa national government? Ito mga kabarala, ang nagtanong sa kanila ay isang Associate Justice ng Supreme Court. Bakit kayo na ang laki-laki pa ng utang nyo? Ang laki ng deficit ninyo? So paano yun? Paano masusustain ng PhilHealth yung mga bayarin? Paano niya ang makinarya niya? Baka mabangkarote dyan ang PhilHealth. Kawawa naman tayo ang mga beneficiaries niyan o tayo mga nagko-contribute, nagbabayad, mga kababayan. Hindi malinaw sa atin ang takbo ng PhilHealth. Bakit kinuna sila ng punto? Kaya ang laki-laki at ang dami-dami naman pala nilang bayarin. So, yung tanong, patong-patong ng mga kabayaral ang tanong dyan Bakit siniro? Bakit naglipat ng pondo? At paano niya babayaran? So, panoorin natin mga kabayaral. Ituloy natin. 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion.
pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Yun mga kabayral. Yun ang masakit-sakit dan pakinggan. Ano sa tingin nyo ha? Hindi daw naman sabay-sabay babayaran. Sige, medyo ayos doon. Ang masakit, ang sabi, kaya daw naman bayaran sa mga makokolekta doon sa mga direct contributor, yung mga nagbabayad. Kaya natin o mga kababayan natin na nagbabayad sa PhilHealth. So, ang nang mangyayari, inasa sa atin lahat ng government. Kinuha ng fund, kinuha ng budget. Tapos sasabihin, kaya daw bayaran. Ano ba talaga? Ano ba ang talagang plano ng government sa PhilHealth? So ituloy natin mga kabayran. Of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para doon sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Kanina nag-file din ng petition si Dr. Tony Liachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, So, yun nga, mga 24 kabayral, oras. Marami talaga nagtatanong kung ano ang takbo ng PhilHealth. Mga kabayral, malamang isa ka sa nagtatanong ano ba talaga ng PhilHealth. Makakatulong pa ba talaga sa atin? Yung mga nangailangan, mapoprovide pa ba talaga nila? Gayong sa kabila ng napakarami na nilang utang at wala silang pondo. Diba? Kulang na yung pondo, kinuha pa. So, mga kabayral, saan namin natutunan tayo dun sa maiksing video na yon, patungkol sa PhilHealth. Medyo naunawa natin ng konti kung ano man yung mga katanungan sa isip natin mga kabayral. So hanggang dito na lang mga kabayral. Kita-kita muli mga kabayral.